Maaring malimas ang kayamanan ni FPRRD kung mapatunayang guilty siya sa crimes against humanity. Pero ayon sa isang kaalyado, wala namang makukumpiska ang ICC sa dating Pangulo. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. May kapangyarihan ng ICC na ipa-freeze o kumpiskahin ng ari-arian ng sino mang mako-convict ng crimes against humanity at iba pang krimen na nasa jurisdiction nito. Ayon sa mga probisyon ng Rome Statute, pwede itong hilingin ng ICC sa mga miyembrong bansa. Bagamat kumalas ang Pilipinas noong 2019, ang mga reklamo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sakop ng mga panahong miyembro pa ito ng ICC. Kaya kung sakaling makonvict ang dating Pangulo, maaring ipag-utos ng gobyerno na kunin ang assets niya at gamitin ito bilang danyos. Ayon sa human rights lawyer at dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares, malakas ang kaso laban sa dating Pangulo. Ad-com testimony ni Garma under oath yun. Not only did President Duterte order the killings, if I were President Marcos, of course, pag may request ng freeze, i-freeze mo. Tumulong ka sa pag-freeze niyan. Pero kung si dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang tatanungin, posibleng walang mahita ang gobyerno mula kay dating Pangulong Duterte. Iginiit din ni Panelo na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Nasa gobyerno na naman niya kung pareho ng kaso ng mga Marcos. O, hindi natin alam. Pero ako tingin ko, kahit pa may freeze order, walang perang i-freeze. Walang pera yun. Dagdag ni Colmenares, di nila tatantanan ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang grupo para mapalakas ang kaso kontra sa dating Pangulo. Bukas din daw ang mga pamilya ng EJK victims sakaling paharapin sila sa ICC trial ng dating Pangulo. Tugon naman ni Panelo, iba't ibang legal groups ang tumutulong para naman sa depensa ng dating presidente. Taon man o dekada ang abutin, handa raw itong hintayin ng mga pamilya ng mga biktima ng Duterte drug war dahil para sa kanila, ang pinakaimportanteng danyos perwisyo ay mapanagot ang lahat ng may sala sa madugong kampanya kontra droga. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.